Dahil sa kamakailang na diskubre ng DMW or ng Department of Migrant Workers na isang agency na matagal nang nag-ooperate as immigration consultant, pero napag-alaman nila na matagal na pa rin pala itong illegal na nag-aalok ng trabaho papunta sa bansang Canada. Kaya ipinasara nila ito. At dahil dyan, kaya naghigpit na ang DMW para sa mga Pilipino na papunta sa bansang Canada na hindi pa permanent residency sa nasabing bansa. Kaya kailangan nila dumaan sa tamang proseso na pinagdadaanan ng isang OFW. At kailangan na rin nila kumuha ng OEC o ng Overseas Employment Certificate, OWA membership at iba pa. Filipino workers bound for Canada now required to undergo a more stringent procedure with the Migrant Workers Department. As Sen. Hernandez tells us, it's part of government's efforts to prevent illegal recruitment. Like many Filipinos, Evelyn and her husband Raymond dream of working and living in another country. Although they are currently looking at job vacancies in Europe, they are hoping to build enough work experience to eventually work and live in Canada. Sana po pala rin po na sa sakripisyo namin na to, madala namin yung pamilya namin doon. Ano po yung sahod doon? Mas triple compare po doon sa dati naming pinagtrabahuhan. Kaya, opo. Tsaka ligtas po yung aming family doon. At least magkakasama kami doon. The Department of Migrant Workers, however, warned against immigration consultancy firms dabbling in illegal recruitment activities for Canada. These firms charge exorbitant fees in exchange for a supposed shorter processing time for permanent residency in Canada by way of employment. To rectify the situation, the DMW issued an advisory requiring all Filipinos bound for Canada under programs such as the Atlantic Immigration, Open Work Permits, Postgraduate Work Permit, Home Child Care Provider or Home Support Worker, and Religious Workers to go through DMW processing. A supplemental advisory detailed that process, starting with an e-registration with the DMW, submission of necessary employment and travel documents, OWA membership, and eventually a special exit clearance addressed to the Bureau of Immigration. At least nitong mga huling buwan, may dalawa tayong pinasara na mga Canadian immigration consultancies, hindi lisensyado ng DMW, pero nagre-recruit ng workers for Canada. At ito rin ay way of monitoring the welfare and well-being of OFWs in Canada. The Philippine Association of Service Exporters, Inc., a group of licensed recruitment agencies, confirmed a huge demand for hospitality, construction, and manufacturing workers in Canada. But the group reminds applicants that Canada does not ask for placement fees and that permanent residency is a privilege open to workers. However, some applicants turn to illegal recruiters due to the lengthy and arduous application process. In fact, despite 1,000 job vacancies being offered to Filipinos in Canada every year, only 100 or 10% of applicants make it through. Talagang they are opening the market. Kaya lang, dadaan sa butas ng karayom kasi point system. So, kailangan talagang may experience ka. Pagka sinabi sa inyo, kailangan may bayad ng ganito. Magkita tayo saan man. Yan ay illegal po yan. Tasay also warns of illegal recruiters promising jobs not only to Canada but also in Europe. The group has also noted a proliferation in third country recruitment schemes where Filipinos already working in a certain country are recruited to go to another country illegally. Iniinganyo ng kapwa Pilipino na dito ka na kasi malaki ang sweldo. Pero ang nangyayari, pagdating doon, may trabaho ka. After 2 months, wala ka ng trabaho. Tapos malaki ang sweldo. Pero ikaw ang magbabayad ng bahay mo, transportation mo, wifi mo, lahat yun babayaran mo. Wala din. The DMW advises overseas workers who would like to explore jobs in other countries to finish their active contracts first and return to the Philippines before entering a new application process with either a private licensed recruitment agency or through a government-to-government track.
The process allows the Philippine government to have the ability to monitor the whereabouts and situation of all overseas Filipino workers to ensure their safety and respond to their needs in case of any emergency. Applicants, meanwhile, may call DMW hotlines or check their official website to validate the status of any recruitment agency or job order. At pati yung mga Pilipino na dati nang nasa Canada na dating international student na naging employment basta hindi pa permanent residency sa nasabing bansa, ay required na sila magpa-verify ng kontrata kapag uuwi sila sa Pilipinas para makakuha sila ng updated UWC at para hindi sila magkaproblema kapag pabalik na sila sa bansang Canada. Puno ng mga katanungan kaugnay sa advisory ng Department of Migrant Workers. Ang ilang kababayang naka-post-graduation work permit at may schedule ng magbakasyon sa Pilipinas sa mga darating na araw. Apela nila, kulang ang panahong ibinigay para makalap ang mga hinihinging requirements. May report si Paula Saraza. Wala po talaga akong ka-idea kung ano po yung mga hinihingi nila. Galing kami sa pagiging SP, sa our student permit holders. So parang bago sa amin lahat yung processes. Nababahala ang ilang post-graduation work permit holders na pauwi ngayong buwan sa Pilipinas sa inilabas na advisory ng Department of Migrant Workers kamakailan. Kasama na sila sa mga kinakailangang magsumite ng work contract at Overseas Employment Certificate o OEC sa Bureau of Immigration sa Pilipinas bago makabalik sa Canada. Ang kontrata sa trabaho kailangan munang ipaberipika sa pinakamalapit na Migrant Workers Office. Si Emil Adriano na dating international student sa Prince George, BC, bagamat ipinadala na sa MWO ang work contract, hindi pa raw ito maibabalik sa kanya bago ang flight pa Pilipinas sa Lunes. Ang kailangan sa DMW ay yung mga hard copies, yung original copies ng mga documents. So parang ako sabi ko, pwede niyo po bang isend dyan sa email ko, scan copy, kung tatanggapin po ng DMW? Kasi hindi ko kayang maghintay ng documents kasi hindi ko na-afford mag-rebook ng flight. 10 araw lang ang bakasyon niya sa Pilipinas. Malaking hassle anya ang dagdag na requirements. Kung bibigyan nila kami ng enough time to process the documents, para sa akin, wala akong magiging problema. Hindi ko alam kung may POEA na malapit sa amin kasi ang layo po namin sa Manila. Like flight talaga siya. Si Kay Andemagante mula London, Ontario. Pauwi ng probinsya nila sa Tacloban dahil sa family emergency. Problemado rin sa pagkalap ng mga kailangang dokumento bago ang flight sa 1 linggo. Sana nagbigay sila ng mga consideration dun sa mga paalis na this week or next week. Bago ang inilabas na advisory ng DMW, passport, valid postgrad work permit at electronic travel authorization o ETA lamang ang kailangang ipakita ng mga dating international students sa immigration sa Pilipinas para makabalik sa Canada. Pwede po ba yung ETA or kung halimbawa po may US tourist visa ka, can you present that instead po doon sa immigration? This advisory is not a requirement of the Canadian government. This is a requirement sa Philippine government. Idiniin ng isang immigration consultant na valid ang ETA sa Canadian immigration pero hindi sakop ng gobyerno ng Canada ang DMW advisory. Kaya't maiintindihan anya ang hindi pagiging pamilyar ng mga Canadian employers sa mga hinihinging dokumento. Part of the requirements from the employer is yung either you can do a Canadian passport, right? But it has your information or your not a driver's license, right? Again, it has your information. It has your home address. It has your date of birth and so on and so forth. So natatakot din yung mga employer. Sure ba kayo na my information with you will be safe? Payo niya sa mga kababayang apektado ng bagong advisory at nakapag-book na ng flight pa Pilipinas. Please be prepared with the potential changes sa mga flight schedule mo kasi OEC processing typically takes at least 2 to 3 months. Sa panayam kamakailan sa Migrant Workers Office sa Vancouver, idiniin nila na ang isinaad na advisory dagdag proteksyon lamang para sa mga overseas Filipino workers. Ito yung sinasabi na kasalanan ng isang agency, damay ang lahat ng Pilipino sa bansang Canada. Na dati ay hindi naman nare-require ang UWC para sa mga Pilipino na papunta sa bansang Canada para sa prosesong permanent residency sa pamamagitan ng employment. Pero ngayon ay nare-required na. Pero mas maigi na rin ito guys dahil napakaraming Pilipino ngayon ang pumupunta sa bansang Canada na nabibiktima ng illegal recruitment.
na wala naman trabahong dadatnan sa nasabing bansa at nasayang lang ang malaking pera na binayad nila.